Hello po, good day po sa inyo lahat. I'm Mitz Abachi po. And I'm Mike Bernales of Mike Page Property. So ngayon naman, ang i-discuss naman namin sa inyo is yung transit-oriented development. O yung tinatawag nga natin TOD. So, yun nga, Mitz, paano ba natin masasabi isang project ay isang TOD? So, Ano siya? ang transit-oriented development natin, so it is defined as nearby yung mga major major transportation hubs. So, like we're here right now, nandito kami kay Infina Towers. So, dito nakafocus yung TOD natin kay Infina, kay Oriana and Erin Heights. I think siguro possible din kay sa atin ni residences kasi malapit rin sa mga major transport hubs So, transport development, meaning nun, malapit kasi dito po, malapit yung LRT to Santolan, Anona Station and Katipunan Station. And to add din, kasi meron kasing yung sa Thailand din na tinatawag natin kung inspired nung ginawa ni DMCI Homes para dito sa magiging end users natin, lalong-lalo na yung sa mga nagtatrabaho, sa nag-aaral. So, for example, yung yung work ko or yung school ko nasa Manila, tapos dito ko natira sa Infina, which is easily accessible pa rin. Just use the train, yung LRT line 2, going to Manila. So, hindi ka pa mahirapan kasi hindi traffic. Yes, kumbaga, yun yung pinaka-easiest way natin. Kumbaga pinopromote kasi natin yung healthy living na you don't need to bring your own car to go to your for example pagkatrabaho or papasok kasi dito na malapit na yung mga stations natin. Adding din pala si subway station ni Anona Station. Correct. So yun, mas kagandahan nun kasi dito LRT2 line from ang LRT2 line natin is from Recto all the way to Masinag. And then pagka nag-open naman si subway na sa Anona Station naman from Valenzuela po yun hanggang Bikutan. So kagandahan nun, let's say na kung nakatira ka isa sa mga malapit na major transport hubs, ang laking advantage talaga nun. So ang maganda nga dito is lalo-lalo na meron tayong yung sa likod namin yung project si Oriana, which is marami pang inventory. Sana magkaroon kayo ng time to look on that project din para at least pwede namin kayo ma-assist limits. Yung gagandahan din doon, dito kay Oriana meron tayong studio and meron tayong dalawang type ng actually sa 2-bedroom maraming types iba-ibang layout, so it's up to you na lang kung anong fit sa requirement niyo. Pero magandahan nun, mas malaki yung space. Correct. Diba? Saka yung unit cut sizing niya talaga, kung i-compare natin siya sa normal na yung standard, standard na 2BR cut ni DMCI, medyo mas malalaki na yung cut sizing niya. Kasi on every bagong project ni DMCI, kung mapansin po ninyo, we started all the way back from Brixton, 48, 49 square meters lang ang mga 2-bedroom minsan. Even umabot yun kay Kai Kay Kai meron ng ganun And then, nag-standard tayo, 256 square meters. And then, nung na-release natin ngayon, itong si Allegra Garden Place, doon na nagsimula yung 60 square meters. Okay, tapos, dumating si Oriana, tapos si Alder Residences. Si Alder mas malaki at 67, and I think si Valeron din. Malalaki na rin yung unit cut sizing niya. So, pati kay One Delta rin. Okay, One Delta, Kumbaga, ina-upgrade na ngayon ni DMCI Homes yung unit cut sizing natin per unit. So, yun yung maganda doon. So, mas liliit yung price per square meter niya. Then, going back kay transit-oriented development, dito rin, very accessible din yung papuntang not only sa mga offices ninyo, but on nearby establishments din and major business districts like kung LRT2 line ka dito pupuntang Cubao. Okay, Cubao. And then ano pa ba yung mga malalapit? Actually itong kahabaan nitong Aurora
Diba? Gateway, Si nandito rin yung Gateway. Gateway, tapos yung may mga offices along Betico. Yes. Ano pa ba yung mga stations natin dito kay So, kay LRT2 line, di ba? So marami doon, and then hindi lang doon, abot pa all the way to Manila. yes. Diba? What if pa kung magawa na si Subway? Kasi ang target ng Subway, operational siya by year 2029. Pero dito kay Ariana, ano yung pinakamatagal? I think almost 2027. fourth quarter na rin, 2028. Third quarter 2028. Ang turnover noong South Tower. Pero sa 2027 Si 2026 North. actually April 2026 yun, si North Tower. North Tower. Yung Oh, first so- tower natin. Na makikita nyo yan sa So once na mag-turn over si Doriana, nearing na yung operational ng Subway. So from here, imagine kung ganong malalas na travel time. Correct. Diba? Kung gusto mong pumunta ng BGC para mag-lunch, pwede kang mag-Subway. Mag-train na lang. Pwede ka na mag-Subway. ka lang, diba? Saka ito nga lang din. Habang wala pang butas or hukay doon sa ilalim ng na station, kumuha na kayo kasi once na baka meron na yan, baka lalo magkaroon ng malaking price increase. Yeah, oo, yun pa, isa pa po yun. So, I know a lot of you din na napapansin dito. Dito kasi medyo ang price increase natin kay Oriana, parang once, twice a year eh. Pero once na mapansin na nagde-develop na, and yung nga, kagaya na nabanggit ni Mike, yung Subway natin at makita na, di ba, na ginagawa na nandito na sa area na to, dyan for sure yan mag-appreciate yung land value niyan. At the same time, tataas na yung mga prices ng mga units natin dito sa, not particularly kay Doriana lang, but dito sa all of the properties sa na area nagre-reside dito sa sa barangay na to. Actually, sa area na to. Barangay Marilag yan. Barangay Marilag. Marilag siya Oo. dito sa project for Quezon City. Oo. So, yun. So, ayun po. So, that wraps up our discussion para dito sa transit area the development natin. And of course, please don't forget po to hit the subscribe button and the notification bell para every time na nag-upload kami ni Mike ng bagong video sa YouTube, ma-notify po kayo. And also, if you want to know more about any projects ni DMCA Homes, di ba? Dito sa Quezon City or any part of Metro Manila, you may contact us anytime. Pwede Yes. mag-schedule ng site viewing or online So, presentation. meeting. Yeah. And also, pagdating ko lang ulit, Cebu, malapit na. So, doon sa mga gustong mag-invest sa Cebu. Nandiyan lang sa amin. Mga kababayan natin na taga Cebu. Yan. So, di lang Cebu, pati Okay. yung mga nasa Visayas na alam nilang na okay na investment ang Cebu natin. Oo. Ayan. So, yun. Ikaw na. So, once again, maraming salamat guys. It's Mike PH Property by DMCI Homes. So, yan, ipa-plug ko rin dito ang aking mga contact details. Yan, to know more about our projects and kung gusto nyo ng mga further details, reservations, site tripping or Zoom meeting, just feel free to contact me. Yan, nakapaskill dyan sa video. So, maraming salamat guys. Yeah. Bye-bye po.